Nandito po tayo ngayon sa Japan, the birthplace of the great Mr. Miyagi, na isang fictional character. Alam niyo ba na may unique and fascinating history ang Catholicism dito sa Japan? Pag-usapan natin ang 7 fun facts kung paano umusbong ang pananampalataya dito sa Land of the Rising Sun. And if you watch until the end of this video, bibigyan namin kayo ng life hacks kung paano magsimba sa isang foreign country na iba ang lengguwahe, particularly dito sa Japan. So, andito po tayo sa Shibuya Crossing. Ang Shibuya Crossing ang isa sa pinaka-busy na pedestrian crossing sa buong mundo na may 3,000 people crossing at a time. We-stop na, hoy! Takbo! 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 Kamusta? Ako po si Jay Aruga and hindi naman po ito isang travel vlog, pero for this episode we'll make an exception. You expect me to believe all this? Number 1, how Catholicism entered Japan. Alam niyo ba na noong 1549, dumating sa isla ng Japan ang Catholicism? Dinala ito ng isang Jesuit missionary na si Saint Francis Xavier. Dumaong sila sa Kagoshima, marking this as the start of Christianity in Japan. Hindi smooth sailing ang dinanas ni Saint Francis Xavier. Siyempre may language barrier kaya nagtawag siya ng interpreters na nung una ay na-mistranslate ang Christian concepts. Eventually, nakausap niya ang mga local leaders at nagplant siya ng seeds of faith that would later spread across the country. So nandito po tayo ngayon sa statwa ni Hachiko, yung sikat na pelikula ng asong naghintay sa kanyang master up until na namatay na yung master niya, naghintay pa rin siya. Number 2, ang Nagasaki is called the Catholic Center of Japan. Sa schools, ang Nagasaki ay kilala sa lugar na binomba noong World War II. Ngunit alam niyo ba na ito ang naging hub ng Kristyanismo noong 16th century? Libo-libo ang nag-convert sa Catholicism noong time na yon. Dahil sa geographic location ng Nagasaki, ay madaling nakapasok ang foreigners dito from Portugal and Spain. Marami sa mga local lords or daimyos ang suportado ito dahil sa pananampalataya and also economic reasons. Makikita dito ang Ora Church, a UNESCO World Heritage Site, a testament of Nagasaki's Catholic heritage. Number 3, alam niyo bang banned ang Christianity sa Japan for 250 years? Kung napanood niyo ang pelikulang Silence ni Martin Scorsese, makita nyo dito kung paano pinatay ang mga Japanese at ang mga missionaries na nag-spread ng Christianity dito sa Japan. Ang mga hidden Christians o Kakura Kirishitan, preserve nilang faith by passing it down orally o tinatago nila ang mga Christian symbols sa mga traditional Japanese items. Kahanga-hanga ang abilidad ng mga Japanese Catholics noon. Nandito po tayo ngayon sa Uishi Park Cafe. Appear. Uishi! You are an old man and a fool! Ang nakita po natin ay fusion ng digital and Japanese artwork. At ang number 4 po natin is the fusion of Japanese tradition and Catholicism. Ang isang halimbawa ng fusion ay ang Ora Church sa Nagasaki, ang pinakamatandang church sa Japan. And dito ay may fusion ng Catholicism at traditional Japanese elements. Meron silang annual Christmas celebration kung saan blended ang mga Japanese tradition and Christian elements dito. Ang iba pang halimbawa ay ang pag-incorporate nila ng traditional tea ceremonies sa ilang celebrations like weddings. Ang hymns nila ay in Japanese with local melodies, creating a distinct Japanese liturgical music tradition. Kung nagustuhan nyo ang ating video today, ay bakit hindi naman kayo mag-subscribe? Pakipindot na rin ang like button and follow button for more contents na tungkol sa Catholic faith natin from a Filipino flavor. At number 5 are the 26 Japanese Catholic martyrs. Kung maalala nyo kanina, nabanggit natin na persecuted ang mga Japanese Catholics noon. Hindi sila martir dahil sa pag-ibig sa jowa, martir sila para kay Kristo. In 1597,
26 Christians ang pinako sa krus sa Nagasaki. Ngayon ay pinaparangalan sila ng simbahan bilang santo at martir na may memorial site dedicated sa kanilang sakripisyo. Tayo po kumakain ng street foods. Yan. Ito. Yan. Ito tang. Yan. Ito ano ba? Crab. Malaking crab. Wala na yung ribs. Kinain na ni ate pero may ribs kami kinain. Number 6. Ang mga simbahan sa Japan ay mga architectural wonders. Ang isang example dito ay ang Urakami Cathedral sa Nagasaki, na isa sa largest cathedrals in East Asia. May kwento tungkol sa Urakami Cathedral about destruction and rebirth matapos magiba ito ng atomic bomb noong 1945. Tunay na simbolo ng pag-asa at katatagan ang simbahang ito. Nandito po tayo ngayon sa may Mount Fuji, ang sikat na paggawaan ng mga films na ginagamit sa pang Kodak. At number 7, Our Lady of Akita. Noong 1973, isang himala di umano ang nangyari sa Akita, Japan. Nagpakita ang Virgin Mary kay Sister Agnes sa Sagawa, isang nun, at may powerful message ang mahal na birhen sa kanya. Nagbigay ng matinding warning ang mahal na birhen tungkol sa posibleng division within the church at kailangan ng prayer and repentance. Lumuha ang estatwa ng mahal na birhen na 101 times at kinonfirm ng mga siyentipiko na tunay na human tears and blood ang iniluha ng estatwa. As of this recording, walang definitive judgment ang Vatican sa apparition. Ngunit dahil sa hindi ni-reverse ng succeeding bishops o ng Holy See ang declaration ni Bishop Ito, the apparition remains approved for the Diocese of Niigata for now. Nakahanap na po kami ng simbahan dito sa Japan, ang St. Paul's Asakusa. And so parang experience namin, medyo mahirap makahanap ng simbahan sa Tokyo. Kung makakita ka man, isa lang ang misa tuwing Sunday at Japanese Mass pa. But don't worry, may na-device akong life hack kapag nasa ibang bansa at foreign language ang Mass. So of course, alam naman natin yung structure ng Mass. Halos pare-pareho naman ang structure ng Mass sa buong mundo. And masusundan natin ito, definitely, yung mga sagot. Then, yung mga readings, pwede naman natin siyang basahin sa mga apps. Pagdating sa sermon, ito yung natutunan kong life hack. Mag-install lang kayo ng Google Translate sa inyong mga cellphones. And kanina habang nagsasalita yung pare in Japanese ay in real time, nababasa ko yung kanyang mga sinasabi. Wow! Anime! Ito ang signature art style ng mga cartoons and comics ng Japan. Alam nyo ba na ang mascot ng Vatican for the Jubilee year this year is an anime-styled character by the name of Luce? We talked about her on the podcast in the video right here.